Isa po siguro sa dapat nating maintindihan sa buhay natin ay ang salitang ibinigay o pagbibigay. Ang author ng pagbibigay o nagbigay ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At yan ay maliwanag na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, kay Kristo, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mapapansin natin na ang ating Panginoong Jesucristo, nang ibinigay niya ang kanyang sarili, lalo na sa mga nahuhuling taon ng kanyang pamumuhay dito sa lupa, nang siya ay nagkaroon ng edad na 30 taon hanggat 33 kalahating taon. Literally, ibinigay niya ang kanyang sarili sa Panginoong Diyos Ama dahil nasa katawan tao siya. At ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan, para sa buhay na walang hanggan ng mga taong makasalanan na ibinigay ng Diyos Ama sa kanya. Ang pagbibigay ay hindi lang po tinatawag na partial giving o yung tinatawag na utik-utik o unti-unting pagbibigay. Kapag pinag-usapan natin ang salitang pagbibigay, ito ay tumutukoy sa kakumpletohan ng pagbibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Binigay niyang buong buo ang kanyang sarili. Binigay niyang buong buo ang kanyang buong pagkatao nung siya ay nasa katawang lupa. At ang pinakasukdulan nito ay ang kanyang kamatayan sa cross. Subalit, nakita natin kung paano pinatunayan na siya ay Diyos, muling nabuhay pagkayari ng ikatlong araw. Mga kapatid, nabanggit ko ang lahat ng ito sapagkat ang church, ang iglesia, ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Binili ito ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang church ay dapat nating maintindihan na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At si Jesus ang ulo ng church na ito. Subalit dapat na maliwanag sa ating lahat na ang church ng ating Panginoon ay kailangang mayroong magbigay. Magbigay ng lalaki, magbigay ng babae na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang iukol niya, ibuhos niya, ibigay niya ang kanyang sarili para sa paglilingkod sa church ng ating Panginoon. Para ibigay niya ang kanyang oras sa pagpapastol, sa pagpapakain, sa pagtuturo, sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pananalangin para sa kabuuan ng kanyang church. Para sa kabuuan ng lahat ng kaanib nito. Kaya maliwanag na napakahalaga na mayroong sa loob ng church na naglalaan, nagbibigay, nagbubuhos ng kanyang oras, nagbubuhos ng kanyang panahon, nagbubuhos ng kanyang talentong espiritual, nagbubuhos ng kanyang talentong kakayanan upang sa ikalalago, sa ikatitibay, sa ikahanda ng church ng ating Panginoong Diyos. At ito ay walang iba, kundi ang mga tinawag, inihiwalay ng ating Panginoong Diyos na kanyang mga lingkod, na sa bagong tipan ay tinatawag sila na dati na mga apostol. Subalit sa ating kapanahunan ay walang iba kundi ang mga pastor at elder ng isang lokal na simbahan. Sa umagang ito, maaaring sasabihin ninyo na parang hindi ito konektado sa aking buhay. Ito po ay isang konektado sa buhay ng church. Konektado sa buhay ng bawat isa sa inyo. Sapagkat kung wala, nagagamitin ng Panginoong Diyos na pastor at elder upang ipid kayo ng salita ng Diyos, upang inid kayo bilang kabahagi ng church, ang bawat isa ay maaaring masway. Maaaring ang bawat isa ay madala ng takbo ng sanlibutan, gawa ng laman, maling aral, at dahil dito ay hindi napipreserve ang spiritual maturity at hindi napipreserve ang ating pananampalataya na gustong mangyari ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga na maunawaan natin sa ating pagpapatuloy na pag-aaral ngayon
na ang church ay dinisenyo ng Diyos upang tayong lahat ay magkaroon ng pastor o elder na siyang kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos. Nais kong hilingin muli na buksan ang inyong mga Biblia sa libro ng mga gawa, kabanatang 6, ang mga talata ay 1 hanggang 7. Subalit tayo ay magpo-focus, kung lulobin ng Panginoong Diyos, sa talatang 4. At ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa chapter 6, verse 1 hanggang verse 7. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay, ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Inihirap sila sa mga apostol. Sila'y pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang ating pag-aaral sa ating series, nasa ikalimang sermon series na tayo rito sa chapter 6 na ito na may paksang spiritual arrangement of the church, the ministry of pastor. Nitin ko, ang spiritual na pagsasaayos ng iglesia, ang ministeryo ng pastor. Nakita natin sa mga nakaraang pag-aaral natin na ang disenyo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang church ay lumago ang church at ang lahat ng members nito spiritually and numerically. At ang tanging nakakagawa lamang nito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagtuturo, pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos ng mga apostol na kanyang inilagay at sa lahat ng mga members ng early church ng Jerusalem. At nagbigay ang Panginoong Diyos ng guidelines o panuntunan at mga tungkulin sa kanyang church na ito. Yan ang ating makikita sa chapter 6. Sa ating pag-aaral, tinatalakay na natin at natalakay na natin ang 3 punto na gustong ipakita dito ni Lucas ng alagad ng ating Panginoon Diyos sa ating mga pag-aaral. Una, dinisenyo ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang church ay lumago spiritually and numerically. Yan yung nakita natin in verse 1. This is the design of our Lord Jesus Christ na ang kanyang church ay mag-grow spiritually, meaning relationship niya sa ating Panginoong Jesucristo, and numerically sa mga taong kailangan pang masave dahil kabilang sila sa pinili at tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang nakita natin in our first point. Sa second point natin, nakita natin, dinisenyo ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang church ay ma-provide, ma-meet ang lahat ng pangangailangan ng kanyang church. At nakita natin yan doon pa rin po sa verse 1. And then last na pag-aaral natin sa ating sermon, nakita natin yung ikatlo, Christ's design for His church is to establish offices in the ministries. Nakita natin na ang ating Panginoong Jesucristo, dinisenyo niya na ang kanyang church ay magtatag siya ng mga gawain sa kanyang ministeryo. In other words, nagampanin sa kanyang ministeryo.
At yan po ay nakita natin in chapter 6, verse 2 hanggang verse 6. Now, nakita natin sa ating pag-aaral last Sunday, the apostle or the pastor's elders have power to call meeting of the church member and leaders. Nakita natin na nagkaroon ng paglago ang church in verse 1. Dumadami na ang mga disipulo at sa pagdaming iyon ay meron silang tinatawag na mga na-overlook, hindi nila napapansin. At nakita natin na itong mga Hellenistang ito ay napapabayaan ang dapat na tulungan nila na mga balo sa panahong iyon. At ang ginawa ng mga apostol ay nagpatawag sila ng meeting. Nagpatawag sila ng pagtitipon in verse 2. Kaya ang sabi ron, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya. Nagpatawag sila. So nakita natin ang pagpapaliwanag dito sa verse 2 na salitang pinatawag nila. Nakita natin nagpatawag ang mga apostol at nakita natin na maaaring nagpatawag sila sa mga pangalan na alam nila na maaaring makatulong sa kanila upang maging representative ng kabuuan ng Jerusalem Church. Ngayon ay tiningnan din natin sa ating pag-aaral ng nakaraang linggo, yung letter B, the apostle or the pastor elder should remain faithful to Christ's delegated office. So nakita natin, noong last Sunday, yung mga apostol, o ngayon yung mga pastor at elder, ay kailangang manatiling tapat sa ibinigay na tungkulin ni Kristo sa kanila. At yan yung nakita natin sa verse 2. Ang sabi ng verse 2 ay ito, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yung mga phrases and sentence na ito na word na hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos, diyan tayo nag-focus nung last Sunday. Mga kapatid, nung sinabi dito na hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos, pinapakita rito na ang mga apostol noon at ang pastor at elder ngayon ay kailangang nakapokus sa pag-aaral, pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang kahulugan ng salitang disciple or discipleship. Kaya nga kung ating makikita sa ibang translation, itong chapter 6 verse 1, nakita natin, dumarami na ang mga alagad, disciple. At alam natin na even in the book of Acts, ang word na ginamit ay alagad at sa kalagitnaan lamang ng gawa, binanggit ang kauna-unahang tawag na Kristiyano. Nangangahulugan na ang salitang disciple, nangangahulugan ang salitang alagad ay learner, mag-aaral, student. Nakita natin ang word na yan sa ating mga pag-aaral na ibig sabihin kailangan mayroong nagtuturo sa kanila upang sila ay mag-mature sa pananampalataya, upang sila ay maihanda sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. And then, sa pamamagitan din ng pagtuturo, pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng kanyang ililigtas sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. In other words, wala pong ibang ginagawa ang church na pinakamahalaga sa panahon ng early church ng Jerusalem. And that is the preaching, teaching, and sharing the Word of God. Yan yung paraan nila upang ang aral ng ating Panginoong Jesucristo ay dumating sa mga tao at sa pamamagitan nun, maligtas at matawag ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng kanyang tinubos. So yan ang ibig sabihin po nun. Kaya mga kapatid, mapapansin natin, nung pinatawag ang mga miyembro o mga alagad, doon sa talatang 2, tinipon ng 12 ang buong kapulungan. Mapapansin natin dito, walang sino man ang
nangatwiran sa mga naging desisyon ng apostol na mali ang kanilang sinabi. Wala kung sino man sa kanila ang nag-oppose, nagtanong o nagreklamo sa naging desisyon ng mga apostol. Ano ba ang naging desisyon ng apostol sa verse 2? Ang sabi ron, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang masiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Alam niyo po ang naging tugon nila doon sa verse 5? Tingnan niyo ang sabi, nalugod ang buong kapulungan sa mga panukala ng mga apostol. Wala kayong makikita na kinwestiyon nila ang naging desisyon ng mga apostol. Hindi sila nag-question na, hindi, dapat kayo yung mga siwa niyan. Wala tayong makikita. In other words, maliwanag dito na ang mga kapatiran sa church ng Jerusalem ay nagkaisa at nagsubmit sila saan? Sa sinabi ng mga apostol na dapat na isentro, i-focus ng mga apostol ang kanilang sarili saan? Sa pangangaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Why? Dahil ang kongregasyon, alam nila na ang pangangaral, pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos ay ang pinakamataas na tungkulin at priority ng mga apostol sa panahong iyon, at ito rin ang pinaka-highest calling and sentro ng gawain ng pastor at elder sa loob ng church. So makikita natin dito, mga kapatid, kailangan ng church, ng early church, kailangan ng Jerusalem church, ng mga magtuturo sa kanila, sa kabuuan ng kongregasyon. Kailangan lumago sila spiritually, kailangan masanay sila, kailangan ma-disciple sila, at kailangan din na sila ay maturuan kung paano magbahagi ng salita ng Diyos upang ang mga tao ay makarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At makikita natin dito na ang lahat ng ito ay nangyayari kung alam ng mga kabilang, miyembro ng Jerusalem Church kung ano ba ang pinaka-highest and top priority ng mga apostol. The highest and top priority of the apostles ng early church na ito ay walang iba kundi to preach and pray. Meaning, kailangan nilang magturo sa kongregasyon upang matrain, upang ma-disciple, upang maihanda sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan nagli-lead sa mga prayer, whether it is a congregational prayer or it is panalangin sa church o sa labas. Kaya maliwanag po na dito pinakikita na mabilis na growth ang church. Why? Because of the division of labor. Di ba? Alam nyo, wala pong pwedeng magsabi na ang pastor pwede nilang gawin sana ang mga bagay na ito at lahat na lang, generally speaking, gagawin nila, pero hindi nila ginawa eh. Alam nila ang kanilang tungkulin. At alam ng kongregasyon kung ano yung dapat na maging accountability and responsibility nila sa loob ng church. At sa pamamagitan nun, nakita natin kung paano rapidly lumago ang church ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang mutual understanding sa kanilang mga ministries na dapat nilang gawin. Wala silang pagkokontra-kontra, wala silang pagpapagalingan, wala silang pagmamataasan, dahil alam nila kung ano ang dapat na maging ministeryo nila sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang apostol, nakapokus sila sa pangangaral, sa pagtuturo, sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At yung pinili na mga deacons, ito yung gawain nila, at yung mga members sa loob ng church ay nakadelegate ang dapat nilang gawin. Everything is in order. Nakita nyo? Nasa ayos. Why? Dahil maliwanag ang
ginagawa ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Kaya mga kapatid, mapapansin natin in verse 5, and they saying, please the whole multitude. Nung nagsalita ang mga apostol, nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Nalugod. Ano ba ay ibig sabihin ng nalugod? Natuwa sila. Nakita nyo? Nalugod sila, natuwa sila, sinang-ayunan nila, in-encourage pa nila ang mga apostol. Mga kapatid, maliwanag, bakit ang question natin dito, bakit nalugod at sinang-ayunan nila ang desisyon ng mga apostol? Because it was wisdom from the Holy Spirit or from God. This is not invented by the apostle. Why? Dahil later on, makikita natin sa sistematikong pag-aaral, lalo na sa mga epistle, na si Kristo bilang head ng kanyang church, ulo ng kanyang church, meron siyang 3 gawaing kailangang nananatili sa loob ng church. Ano ito? Kailangan nire-represent ng church ang 3 ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. He is a prophet na kinakatawan ng pastor at ng elder. Ano ba yung prophet? Ang prophet, tagapagturo, tagapangaral sa lumang tipan. That is the ministry of prophet. Nagsasalita sila, sinasabi, says the Lord. Pinapasabi ng Panginoong Diyos. So ministry ni Jesus yun sa kanyang church. Kaya yung salitang Kristo, ang kahulugan nun, gawain ng ating Panginoong Yesus. Una, siya ay propeta. Pangalawa, siya ay hari. Na nire-represent po ito ng elder. At yung pang-atlo ay pagiging high priest na pinipresent ito ng mga deacons sa loob ng church. Kaya, maliwanag na itong ginagawa ng mga apostol na ito ay nagpapakita na ang ministeryo ni Kristo in the book of Acts ay kumpletong gumagawa sa Jerusalem Church na nire-represent ng apostol bilang mga ngaral na nagtuturo. Ibig sabihin, nire-represent nila si Jesus na prophet. Nire-represent nila si Jesus na king. At yung in-appoint nila ng mga deacons ay magre-represent sila bilang si Kristo ang saserdote na siyang namamagitan, na siyang nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan ng kanyang church. Kaya kung mapapansin natin, hindi ho nag-oppose, hindi kumontra, hindi nagkaroon ng argumentation sa kanilang pagtitipon na ito dahil alam nila na ito ay mula sa wisdom ng Banal na Espiritu. Ito ay wisdom ng ating Panginoong Diyos. At alam nyo, upang magawa nila ng mga apostol ang mga ito at makapag-focus sa ministry nila, kailangan na may gagawa sa pagresolba at pagtugon sa pangangailangan ng ministeryo ng Jerusalem Church at mga pagsuporta sa pangangailangan ng apostol. Why? Because in verse 4, nakita natin sa talatang 4, we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word of God. Maliwanag na sinabi ng mga apostol ay ito, iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. So that is clear sa kanila. At dapat yan din ang maging klaro sa atin sa church na ito. If we are follow the authority of Scripture, ito dapat yung makita sa atin. Now, pasinin at pag-aralan nating mabuti ang talatang 4. Ulitin kong basahin muli ang talatang 4. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. So, ngayon titingnan lang natin ang salitang iuukol. Dito lang tayo sa word na ito, magko-concentrate ang salitang iuukol. Now, sabi ng mabuting balita, iuukol. At sa King James Version, makikita natin doon, give. We will give ourselves to the Word of God. Yun ang ibig sabihin po nun. So, ibig sabihin, iuukol or give. And this is from the original Greek word na banggitin ko na yung termino ng Griego na doureia. Sa Griego, na ang kahulugan ay God is the giver. Ang Diyos
ang tagapagbigay. Ako nyo? God is the giver. Kapag sinabing iuukol, kapag sinabing give, ito ay mula sa original na salita na ang kahulugan ay God is the giver. Ang Diyos ang tagapagbigay. Sa ibang translation, tinignan ko pa yung ibang Greek word, ang ginamit ay didumai, na ang kahulugan ay gift, regalo. So nung sinabi ng mga apostol na ibibigay namin ang aming mga sarili sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang kahulugan ng salitang ibibigay, ang kahulugan ng salitang give ay gift. So ang sabi ngayon, literally ng apostol, iririgalo namin ang aming mga sarili, saan? Sa kongregasyon. Upang mag-ukol kami sa pag-aaral, pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. Ako yung punto rito ni Lucas nung sinabi ito. Now, mapapansin natin dito, mga kapatid, kapag sinama rin natin ang salitang give sa Greek word, ito po. Ang salitang iuukol at give sa English ay nangangahulugan na ang mga apostol noon at ang mga pastor, elder ngayon ay ibinigay ng Diyos at regalo ng Diyos sa kanyang church. Nawa niyo yung punto? So, ibig sabihin, ang apostol, ang pastor at elder ay tinatawag po na ibinigay ng Diyos at regalo ng Diyos sa kanyang church. Kaya maliwanag na pinapakita rito na ang tanong natin dito ay ito ngayon. Bakit ang apostol at ang pastor at elder ngayon sa panahon natin ay ibinigay at regalo ng Diyos? Habang ginagawa ko ito ay pinag-iisipan kong mabuti. Bakit kaya ang salitang ibinigay? Bakit kaya ang salitang give ay tinranslate sa salitang ibinigay ng Diyos at regalo ng Diyos? Bakit ang mga apostol ibinigay ng Diyos, regalo ng Diyos sa church ng Jerusalem? Bakit kayo, yung mga pastor o elder na tinawag ng Diyos na naglilingkod sa Kanya at nakapokus sa paglilid at pagpipid ng church ay regalo ng Diyos at kaloob ng Diyos? Bakit po? Now, listen. Dahil ang mga tupa sa loob ng church ay nakasalalay una kay Kristo at sa Kanyang inilagay na maayos na shepherd ang paglago ng kanilang pananampalataya. Nakunin mo ang punto rito? Kung lalagyan natin to ng isang illustration, kung meron kang leader na naka-cluster kayo, na 50 kayo, tapos meron kayong isang pinuno na nilagay doon, na hindi maayos ang kanyang pag-oversight, pamamahala sa 50 ito. At ang iniisip lang niya ay ang kapakanan ng kanyang sarili. Ang iniisip lang niya ay ang kagustuhan na kung ano yung gawin niya. Ano kaya ang mangyayari sa 50 na ino-oversight niya, na pinamumunuan niya? Magiging healthy ba o hindi? Hindi siya magiging healthy. Kaya habang iniisip ko ito, habang pinag-aaralan ko ito, napakatalino ng Diyos sa kanyang church. Na dapat ang kongregasyon, lalo na sa panahon ng bagong tipan, nalugod sila, natuwa sila nang sinabi ng mga apostol na ibibigay namin ang aming sarili saan? Sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin po nun, alam nila na ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng mga apostol. Amen po ba? At alam nila na itong mga apostol na ito, regalo sa kanila ito ng Diyos. Bakit po? What is important for us is, eternal life. Tama po ba? Kung ang mga pinakamalaking kumpanya na naglalagay ng CEO, naglalagay ng COO, naglalagay ng mga qualification. Nakita nyo? Naglalagay sila ng mga qualification ng kanilang pagtanggap. Tinitingnan ang kanyang credential. Nakita nyo?
Pag sinabing credential, lahat ng kanyang karanasan, ano yung wisdom niya, tinitingnan. Bakit po? For the benefits of the company. Tama po ba? Kasi mga mapabayaan. At kapag ka nakakita sila ng sumuswak sa kanilang qualification, sa tingin nila, magiging asset ito ng aming kumpanya. Nakita niyo yung punto? Pag sinabing asset, ibig sabihin, nagiging pag-aari siya at kasama siya na nag-go-growth ang company. Hindi siya nagiging problema, kundi kasama siya at nasa kanya at nakasalalay sa kanya kung paano mag-go-growth, kung paano mag-earn, kung paano pakikita, lalago ang isang kumpanya. Nakuha niyo yung punto rito? In the same way, sa church, kapag ka naintindihan natin na mayroong pastor, mayroong elder na ang buhay niya, mayroon ng allowance o wala, ay tapat na nag-aaral, nagtuturo ng salita ng Diyos, nagsishepherd sa kanyang church, na ibinigay ng Panginoong Diyos, mayroong kayong dapat konsepto na ang itong elder at pastor na ito ay nirigalo ng Diyos sa church namin upang gampanan ang kanyang tungkulin sa pangangailangang espiritual ng kabuuan ng kongregasyon. Kaya ang question dito ay ito, why? Dahil sila ang magpapakain at maglilid ng mga tupa. Kaya para kalaapos sa mga member ng Jerusalem Church, nung sinabi na ibibigay namin ang aming sarili para sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, nalugod sila. Naging masaya sila. Dahil alam nila na inilid sila ng mga apostol na ito sa maayos na pananampalataya kay Kristo. Now, buksan natin ang Gawa chapter 20, verses 27 to 32. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 20, verse 27 to 32. Now, listen in verse 27. Sabi rito, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilayon ng Diyos para sa inyo, wala akong iniligid na anuman. Verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ang sinasabi ni Paul dito sa pastor at elder na iiwan niya sa church ng Efeso, sabi rin sa verse 28, ina-address niya ang elder pastor dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. Ano sabi rito? Sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Kapasin niyo po yun? Pag-iingat. Ano karugto? Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang sinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. And then, ang sabi ni Paul sa verse 29, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko sa inyo. Verse 32, at ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kalooban. Siya ang makakapagpatibay sa inyo at makapagbibigay na lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinagiging banal. Saan ipinagkatiwala ni Apostol Pablo ang mga pastor at elder ng church ng Efeso? Nung farewell na niya, aalis siya, sabi niya, pinagkakatiwala ko kayo sa salita ng Diyos na siyang magpapatibay sa inyong pananampalataya. At yan din yung dapat yung gawin sa kongregasyon ng Efeso, na ipangaral nyo, ituro nyo, i-execute nyo ang salita ng Diyos na siyang pinaka-authority ni Kristo sa church ng Efeso upang lumago sa pananampalataya ang bawat kapatiran. Maingatan sila, mailayo sila sa mga maling aral, mailayo sila sa mga ginagawa ng inaalok ng takbo na sanlibutan ito. Kaya mahalaga para sa mga early church no sinabi ng mga apostol, iukol namin ang aming mga sarili, ibibigay namin, nalugod sila. Now, si Apostle Peter, na nagsasalita din dito sa puntong ito, ay makikita natin na nagsalita sa unang Pedro 5. Ano sabi ni Apostle Peter?
Sa unang Peter, buksan po natin, unang Peter 5:1-4, sabi niya rito sa verse 1, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo, nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo, at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Verse 2, ipinamamanhik kong alagaan ninyo. Sino ina-address ni Peter dito? Pastor, elder. Ano sabi rito? Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang tawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan niyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakit na paghahangad ng pasariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At sa pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang diskukupas kailanman. Maliwanag sa ating mga apostol kung ano ang ibig sabihin ng kanilang ministeryo. Amen po ba? Ano ang kanilang dapat na gawin? Mga kapatid, napaka-importante, balik tayo sa Gawa chapter 6. Balik tayo doon sa talatang 4. Napaka-importante na salitang ginamit dito ni Lucas na iuukol nila o ibibigay nila. Mahalaga po yung word na ito. It is important the words iuukol or give ng pastor at elder ang kanilang sarili sa church dahil ang church ay sambahayan ng buhay na Diyos or household of God. Now, ganyan din ang tinuran, sinabi ni Apostol Pablo sa pastor na si Timoteo. Pakibuksan ang unang Timoteo, Kabanatang 3, ang talata ay 15. Makikita natin dito kung paano niya sinabihan ang pastor na si Timoteo. Ano ba ang dapat niyang gawin? At ito ang kanyang sinabi sa unang Timoteo, chapter 3, verse 15. Ang sabi niya rito ay ito, gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin saan? Sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakaklarado na ipinapasa ni Apostol Pablo as apostol, pinapasa niya kay Timoteo, ano ba ang dapat na maging trabaho ni Pastor Timothy? Ano ang dapat na maging kaisipan niya sa church? Ano ang dapat na maging laman ng puso niya sa kanyang pagiging pastor sa church ng Efeso? Alam niyo, ang pastor, pinagpapastoran ni Timoteo rito ay ang church po ng Efeso. Now, tingnan natin, mga kapatid. Sabi doon sa binasa natin sa 1 Timothy 3:14-15, meron tayong mga words na dapat na tingnan dito. Yung salitang, dapat ugaliin. Dapat ugaliin. Pangalawa, makikita natin, sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia. At ano ang iglesia? Siya ang haligi at saligan ng katotohanan. Now, what is the point? Ni Apostol Paul na sinabi niya ito kay Pastor Timothy. Ang sinasabi dito na gustong puntuhin ni Apostol Pablo, the pastor or elder should focus in leading and feeding the household of God by the word of God. Yan ang ibig sabihin ni Paul dito. So sinasabi ni Paul dito sa 1 Timothy 3:14-15, kapag binigyan natin ito ng diin, ang mga pastor, ang mga elder, ay kinakailangang nakapokus sila saan? Sa paglilid. Ano ibig sabihin ng lead? Sa kanilang pag-akay. Pag-akay saan? Sa mga kapatiran sa loob ng church. Pag-akay sa banal na pamumuhay. Pag-akay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pag-akay sa isang pamumuhay na nakalulugod at katanggap-tanggap sa Diyos. Pag-akay sa mga bagay na gustong mangyari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa loob ng church. At paano ito nangyayari? Nangyayari ito kapag patuloy sila na gumagawa na pakainin, ipid ang mga members sa loob ng church.
Ano ba ang ibig sabihin ng feeding? Naririnig niyo madalas sa akin, the shepherd must feed the flock. Ano yung ibig sabihin nito? Because the church is typology of the sheep. At kailangan nila ng shepherd. Pag naririnig niyo yung salitang i-feed sila, ang ibig sabihin po doon, pakainin sila, turuan sila ng maayos na salita ng Diyos. At dahil po natuturuan ng maayos na salita ng Diyos, yung kanilang spiritual na aspeto ay nagiging healthy, nagiging malusog. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin po nun. Kaya nga, ang typology sa Awit chapter 23, sabi doon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, dinadala niya ako sa mainam na batisan at sa masaganang pastulan. Nakita nyo? Ang ibig sabihin po nito, maliwanag kay Paul na ang trabaho ni Timothy sa kanyang pagpapastor sa Efeso ay gawin niya na pakainin, turuan ng maayos ang mga members sa loob ng Efeso upang na sa ganon ay mailid sila ng salita ng Diyos sa layunin at nais ng Diyos na mangyari sa kanilang buhay. Hindi ko naman po kayo pwedeng i-lead sa sarili ko lang karunungan. Tama po ba? Kayo po ay nililid sa church na ito according to the principle of the Word of God. Ito yung sinasabi ng Diyos. Ito yung sundin natin, di ba? Tayong lahat, ito yung authority ni Kristo sa atin na dapat nating sundin. Kaya maliwanag na ano ang dapat ugaliin sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Wala pong iba kundi ang trabaho ng pastor, aralin ang salita ng Diyos, ituro ng maayos sa kongregasyon, at i-challenge ang kongregasyon na mamuhay sila at sumunod sila kay Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinapangaral at tinuturo. Amen po ba? Yan po yung gusto ipakita rito. Tinignan ko po ang sinabi ni Paul Washer patungkol po dito at ganito ang kanyang komentaryo. Pakinggan niyo po. The description of the church is the household of God. Denotes not only ownership but also spousal, parental, and familial affection. God loves the church as His bride, children, and family. The great truth of God's ministers or pastor to take from the title is that the church is God's house, and consequently, it is to be run by His rule. Ano ang ibig sabihin po rito ni Paul Washer nung pinumentohan niya itong 1 Timothy chapter 3 verse 15? Ano ang ibig niya sabihin dito? Pakinggan niyo po. Ang pagsasalarawan ng church bilang isang sambahayan ng Diyos ay hindi lang ito nagsasabing pag-aari ito ng Diyos. Ito rin ay nagsasabi na ang church ay asawang babae ng ating Panginoong Jesucristo. Ang church ay anak. Ang church ay magulang ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ay isang pamilya na nagmamahalan. Yun ang ibig niya sabihin dito. Ang Diyos, mahal niya ang kanyang church bilang asawa, bilang anak, bilang pamilya. Ang dakilang katotohanan para sa mga ministro, sa mga pastor ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat niyang kuhanin mula sa titulong ito na ang church ay sambahayan ng Diyos at ito dapat ay napapamahalaan at naipapalakad sa pamamagitan ni Kristo lamang. Amen po ba? So, ibig sabihin, mahalaga yung pastor, mahalaga yung elder, na ang kanyang kaalaman, yung kanyang lalim sa salita ng Diyos ay naituturo sa kongregasyon, at kapag itinuturo ito sa kongregasyon,
Ito ang nagiging batayan ng pamumuhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Okay, now, tingnan ko pa po yung isang quotation patungkol dito. At nais ko pong sipiin at sabihin sa inyo, yung salitang pillar and support of the truth, ano ibig sabihin nito? Di ba nakita natin? Ang sabi rito, haligi at saligan ng katotohanan. Ang church ay haligi at saligan ng katotohanan. So anong ibig sabihin nito? Ang pagsasalarawan na ang church ay haligi at saligan ng katotohanan ay nagpapaalala na ang church ay dapat nakatindig sa salita ng ating Panginoong Diyos at patuloy itong namimintina sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang kasangkapan upang mapagtagumpayan ang mga atake ng kaaway. Nakita niyo? In other words, maliwanag na ang member sa loob ng church ay nagtatagumpay sa kanyang mga dinadaanang pagsubok, sa mga dinadaanang problema, sa mga dinadaanang temptation sa kanyang buhay dahil sa mga salita ng Diyos na kanyang natututunan at naririnig sa pastor na nilagay ng Panginoon sa isang lokal na simbahan. Amen po ba? Dahil at the end, pagkayari ng service natin, magkikita-kita na naman tayo ng susunod na linggo. Pag uwi natin dito, naka-engage na tayo sa battle. Amen po ba? We are in spiritual warfare. Pag uwi nyo dito, ang tanong natin ngayon dito, ano ang magiging lakas ng bawat isa sa atin? Saan tayo uhugot ng lakas natin? Saan tayo uhugot ng lakas natin upang magtagumpay tayo sa kasalanan, sa tukso, sa mga problema ang dumaraan sa ating mga buhay o pagsubok na dumaraan sa buhay natin? Sa salita ng Diyos. Kaya, sinasabi ngayon dito, ang church dapat, pinipreserve niya ang katotohanan. Dahil ang church ay haligi at suhay ng katotohanan. Diniposito ng ating Panginoong Jesucristo na ipangaral ang katotohanan sa loob ng church. At kapag pinag-uusapan ang katotohanan dito, ang absolute truth ay walang iba kundi ang Scripture. Amen po ba? Ang Biblia. At kapag ito ay tinuturo ito dito sa loob ng church, nakakapamuhay tayo na hindi sa kasinungalingan. Amen po ba? Alam natin yon. Minsan may mga time sa buhay natin, gina-justify natin yung mga mali natin ginagawa. Tama po ba? At sasabihin natin, okay lang to, pamisa-misan lang naman eh. Wala namang nakakakita eh. Nag-justify tayo sa ating mga kasalanan. Pero sa katotohanan, you are not living according to the truth. Kapag pinapangaral ang truth dito, kapag pinapangaral ang salita ng Diyos dito, dapat nating tandaan, ang church ay diniposituhan ng ating Panginoong Jesucristo ng katotohanan na dapat ito ang ipinapangaral, tinuturo, at hinihikayat ang bawat isa na mamuhay ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. And that is the Scripture. So, no one above the Scripture. Amen po ba? Walang pwede sa atin dito na mas mapataas pa tayo sa Scripture. Lahat tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos. At kung ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, masaktan na ang bawat masaktan, kailangan sabihin ang katotohanan. And the truth shall set us free. And the truth will make us humble sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, yun ang ibig sabihin dito. Now, sabi ni John Calvin dito sa kanyang komento rito ay ito. Pakinggan niyo po. She is called the pillar of truth because the office of administering doctrine which God had placed in her hands is the any instrument of preserving the truth, that it may not perish from the remembrance of men. Si John Calvin, ganito ang sabi niya, nung sinabi daw yung the pillar of truth, haligi at suhay ng katotohanan, sabi niya, ang church ay tinawag na
Suhay at haligi ng katotohanan sapagkat ang trabaho, ang gawain na dapat i-administer ang doktrina ay inilagay niya saan? Sa kamay ng simbahan, sa kamay ng church. At siya ang instrumento upang ma-preserve, maingatan ang katotohanan upang nasa ganon ay hindi ito masira saan? Sa mga taong pwedeng sumira dito. Ngayon, ang tanong natin, kung walang pastor, kung walang elder, paano mapipreserve ang katotohanan ito? Tama po ba? Kaya nga kung ating titingnan, kahit sa emblem natin nakalagay, we are sola scriptura, na Latin word na ang ibig sabihin, scripture alone. Nakuha niyo po punto? Na nangangahulugan dito, trabaho ng pastor, trabaho ng elder, na i-preserve ang doktrina ng Ebanghelyo ng katotohanan sa kabuuan ng isang local church. Tama po ba? Sila ang dapat na nakadidetect kapag may false teaching na. Kapag may maling aral na, sila dapat ang nakadidetect. Kapag mayroon nagiging problema sa loob ng church, dapat nadidetect nila ito katulad ng Acts chapter 6. Tama po ba? Kung mayroong kailangan paalalahanan, kung mayroong kailangan disiplinahin, according to the description of the Word of God, trabaho ito ng elder at saka ng pastor. Amen po ba? So maliwanag na itong mga bagay na ito ay napaka-crucial. These are the crucial ministry of the pastor elder in the church. That's why they need to give themselves to the ministry of God's Word, as Apostle Paul and Peter says. Kailangan nilang ibigay talaga ang kanilang sarili dito. Otherwise, baka ma-deceive sila. So ano ang ibig sabihin nito? Maliwanag mga kapatid. Makikita natin dito, kung ang pagtitipon dito sa Acts chapter 6 ng kongregasyon ng mga miyembro ng Church ng Jerusalem sa Acts chapter 6 verse 4 ay sumang-ayon sa Apostol Pablo, sa mga apostol. Sabi dito, nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Bakit po? Alam nila na ang magiging responsibilidad ng mga pastor o ng mga apostol sa church ay suportahan sa abot ng kanilang makakaya ang church at ang pastor. No sinabi nila na lugod ang buong kongregasyon, ang ibig sabihin nito ay ito. Kayong mga apostol, susuporta kami sa inyo sa abot ng aming makakaya. Tama, nakita nyo? Kung diyan kayo tinawag ng Panginoong Diyos, mag-lead, mag-feed, mangaral, magturo, mag-disciple, susuportahan namin kayo. Alam ng kongregasyon yun. In other words, maliwanag ito na sa panahong nilang ito, there are no lack of funds sa kanila. Walang kakulangan sa pondo ng pananalapi nila sa panahong ito. Ang nagiging problema lang sa Acts chapter 6, distribution. Tawa niyo? Pero sa pananalapi, wala silang problema. Why? Alam natin in Acts chapter 4, verse 34 to 35, na nagbebenta sila ng mga extra nilang ari-arian at ang lahat ng pinagbibilan nila, binibigay nila sa mga apostol upang may magamit sa pamamahagi sa lahat ng nangangailangan upang matustusan ang ministeryo ng ating Panginoong Diyos. And even in Acts chapter 2, nakita natin kung paano sila nagsusupport sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo sa Church ng Jerusalem. At nakita po ba natin, bakit ang bilis ng growth ng church nila? Hindi sila manudamot eh. Nakita nyo? Makikita nyo na sila ay napaka-generous nila when it comes to supporting the ministry of our Lord Jesus Christ in the early church. Hindi sila nangihinayang. Nakita nyo? Napaka-generous nila. They are giving, they gave out of love sa ating Panginoong Diyos. Kaya there are no lack of support, there are no lack of financial sa kanilang ministry. Why? Because they are generous. They had generous sa kanilang pagbibigay sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang mga apostol noon, mapapansin ninyo, napaka-bilis ng kanilang paglalagay ng kanilang sarili, ito yung gagawin namin. At nakita natin,
how fast yung church na growth ng panahon iyon. Di ba nakita natin? Nung dumating na si Pablo sa Acts chapter 8, nakipagkita siya sa mga apostol, and then, of course, kinilala siya ng apostol, sinuportahan. Nakita natin kung paano nag-boom ang New Testament church dahil po sa kanilang tinatawag na pang-unawa kung ano ang ministry, kung ano ang trabaho ng apostol, kung ano ang trabaho ng mga deacons, kung paano sila susupport sa mga pangangailangan. Everything ay nasa kaayusan. Why? Kasi sinusunod nila ay ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Nakita niyo yung punto rito? Now, mga kapatid, nakita niyo po ba na later on, ang Biblia ay nagturo na kailangan nilang tulungan. Ayokong gamitin yung salitang suportahan. Kailangan nilang tulungan yung pastor at elder ng kongregasyon. Now, please open your Bible in Acts chapter 5, verse 17 and 18. Please open your Bible. Sorry po, 1 Timothy chapter 5, verse 17. Buksan po natin, 1 Timothy. Ganito po sabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. Now, nabanggit ko ito noong last Sunday, pero hindi ko masyado na-expound kung saan ito nanggaling. Okay. So, tingnan po natin. Chapter 5, verse 17 to 18. Sabi ko rito, pag ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yung nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Huwag mong bubusalan ng baka habang ginagamit sa pag-iik. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. Huwag mong tatanggapin ang paratang ng isa. Okay, hindi na to kasama. Ando lang po tayo sa 17-18. Okay, now, tingnan natin. Saan ito nanggaling? Saan po nanggaling itong 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18? Alam niyo po ba galing po ito sa Deuteronomio chapter 25, verse 4? Please open your Bible. Deuteronomio chapter 24, tingnan lang po natin. Doon po ito galing. Deuteronomio chapter 25, verse 4. Now, ang sabi po rito ni Moises ay ganito, verse 4. Huwag ninyong tatalian ang bibig ng bakang dumigi. Gusto ko muna pong makita niyo po ito. Ngayon, ang explanation nito, nakita natin galing po sa 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. Sinabi ni Paul na pag ibayuhin ninyo ang ibinibigay ninyo sa matatandang mahusay mamahala, lalo na yung nagtuturo na salita ng Diyos. Nakita natin yon. And then kinote niya yung Deuteronomio 25:4 na huwag ninyong tatalian ang bibig ng bakang dumigi. Now, in-explain po ito ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9. Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 9. Ganito ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 3 to 14. Now, listen. 1 Corinthians chapter 9, verse 3 to 14. Now, ganito ang sabi. Ito ang sagot ko sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Verse 5. 1 Corinthians 9:5. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at mga kapatid sa Panginoon? So may asawa sa Pedro. Si Paul, sa tono niya, may salita rin siya. Kami lang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Ito po yun. Iyan din ang sinabi ng kautusan. Tingnan niyo verse 9. Nasa saan sa kautusan ni Moises? Huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Alam niyo ba yung bubusalan? Tatalian. Okay. Lalagyan yung bibig din eh. Siyempre, pagka nilagyan mo ng bibig, hindi makakakain. Pero nagtatrabaho. Pwede bang ganon? Nagtatrabaho yung
yung baka, pero ayaw mong pakainin. Yun ang purpose niya lang. Tingnan natin sa verse 9. Talaga bang ang baka lamang ang inaalala ng Diyos? Baka ba talaga? Hindi. Tayo ang tinutukoy niya. Yung mga naglilingkod sa Panginoon na apostol, o ngayon sa panahon natin, yung mga elder, yung mga pastor, na nasa talagang full-time ministry. Sabi ng verse 10, hindi. Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin kaya ito nasulat, sapagkat ang nag-aararo, ang gumigik ay umaasang may kapatid siya sa aaninin. Sino ba yung nag-aararo? Sabi dito, at dahil sa atin kaya ito sapagkat ang nag-aararo at gumigik ay umaasang may kaparte siya sa aanihin, yung nagtatrabahong baka. Verse 11, nag-ahasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay pa naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo. Kung ang iba ay may ganitong karapatan, di lalo na kami. Nakita nyo? Verse, tuloy natin, gayunman, hindi namin ginamit ang karapatang ito. Napansin nyo, karapatan nila? Puro karapatan. Sabi ni Paul, karapatan namin na ginagamit kami ng Lord sa inyo. Karapatan namin na tumanggap talaga mula sa inyo. Ito sabi, tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting baluta tungkol kay Kristo. Verse 13, ito naman sa mga priest. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Old Testament po, sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay saan po? Sa pamamagitan ng mabuting balita. Ibig sabihin po, maliwanag po dito na alam na Apostol Pablo na ang church ay dapat na may kaisipan na tumulong. Tama po ba? Upang magampanan ng mga apostol ang kanilang ministeryo. At yan din po ang maliwanag na command sa pastoral epistle na sinabi ni Apostol Pablo na pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa mga matatandang namamahala sa inyo. Ano to? Nagpapastor sa inyo. Lalo na yaong nangangaral ng salita ng Diyos. So ano ibig sabihin nito? Maliwanag na kung ang ating titingnan ay ang command ng banal na kasulatan na naka-incline sa ating pag-aaral in Acts chapter 6, napakaklaro talaga. Ano yung klaro? Paano ba iuukol ng mga apostol ang kanilang sarili sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos kung hindi sila tutulungan o susuportahan ng church? Eh, ganun din po sa panahon natin ngayon. Amen? Kung ang pastor natin, di ba, ay hindi natin susuportahan at tutulungan upang magawa niya ang ministeryo na dapat na meron siya, paano po siya makakapag-focus sa ministry? Tama po ba? So yun po yung katotohanan na gustong ipakita sa atin dito. Sa atin po, meron po tayong church order. Ganito po ang nakalagay, God's Sovereign Commission, Reformed Church Incorporated, Church Order, Article 29, pagsuporta sa iglesia. Ganito po ang nakasagay sa Article 29 natin. Tungkulin ng mga miyembro ng lokal na iglesia na suportahan ang church sa pamamagitan ng mga pagkakaloob ng mga ikapo at handog o pagtulong para sa pagtustos sa pangangailangan ng mga manggagawa at sa pangangailangan ng iglesia. Ang ganitong mga pagsuporta sa iglesia ay turo ng Biblia at pagpapakita ng iyong pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa mga kaloob sa iyo ng ating Panginoon. These are included to our church order. Now, ganito po yun. At dito ang magwawakas. Ang pastor, kailangan niyang ibigay ang kanyang sarili. Dahil ang Diyos ang nagbibigay nito sa kongregasyon. Kaya ang church ay regalo ng Diyos sa church. Amen po ba? Kaloob ng Diyos sa church. At kapag meron kayong pastor na tapat na nagtuturo, nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi nagmamalabis at ginagamit ang authority, at ang kanyang panuntunan ay ang scripture, meron kayong natanggap na regalo na nangangalaga sa inyo bilang anak ng ating Panginoong Diyos upang ilid kayo. Saan? Sa katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos
upang hanggang sa huling hininga ng iyong buhay, i-preserve na Lord ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo at ng Banal na Espiritu na siyang gumagawa sa ating church dahil mayroong salita ng Diyos na nagiging panuntunan sa ating pamumuhay. Amen po ba? So in God's time, in God's perfect time, I believe na kung sino man, wala na ako rito, yung church natin, di ba? Dapat makita natin, time will come, ang church natin is enough to help and support ng pastor sa ating church na ito. Amen po ba? Yan yung dapat nating makita. That is biblical. At ang pinaka-top priority ng pastor at ng elder to feed and lead the church according to the Word of God. Kaya kailangan niya nag-aaral, kaya kailangan niya na nagpe-pray, kaya kailangan na pagkatatayo siya sa pulpito, well-prepared siya, hindi siya stand-up comedian, di ba? Kailangan ang tinuturo niya ay salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang salitang pasimula ko kanina, napakahalaga ng salitang binigay o give. Sapagkat alam natin na si Jesus, binigay niya ang kanyang sarili. At dahil binigay ni Jesus ang kanyang sarili sa church, siya din ang magbibigay sa atin ng pastor na gagamitin niya upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Kapatid, ang challenge sa atin ng Lord ngayon dito ay ito. Binigay mo na ang buong buhay mo kay Kristo. Amen po ba? At kung binigay mo na ang buong buhay mo kay Kristo, dapat nasa puso mo ngayon, Lord, gamitin mo ako sa church na ito para sa pagsulong ng iyong ebanghelyo, sapagkat ang nais mo patuloy na lumago spiritually and numerically ang iyong church. Meaning, naiingatan ang bawat kapatiran sa loob ng church by the Word of God. And then secondly, may mga taong naliligtas na nakakarinig ng gospel, na nililigtas ni Kristo dahil sama-sama tayo nagtutulong-tulong sa pag-unlad at kalooban ng Diyos sa ating iglesia. At kung meron ka man dinadaanan sa buhay mo ngayon, isa lang ang gustong ipakita din ng Lord sa atin. Ibigay mo ito sa Panginoon. At ang Diyos ang bahala na sumagot sa lahat ng ito. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. Nagpapasakop kami rito at nais namin gawin ito. Naway enlighten niyo pa ng lubusan ang isip at kalooban at puso ng bawat isa sa amin upang na sa ganon, hindi namin hangarin na magmataas sa katotohanan ng salita niyo pong ito, kundi magsabit kami rito at sabihin namin, salamat Panginoon sa mga aral na ito. Ala kaming nais parangalan, kundi kayo lamang. At ala kaming nais na makitang nag-grow, kundi ang church niyo lamang. At wala kaming nais na maging pamamaraan, kundi ang salita niyo lamang, sapagkat alam namin na si Jesus ang siyang ulo ng kanyang katawang ito, ang church na ito. Salamat sa kanyang paghahari, salamat sa Banal na Espiritu na gumagawa po sa aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay hiling namin sa inyo, Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi.